Birthday to you. Happy birthday, Madam President Sara Zimmerman Duterte. Naku po ha, ako'y nagbabati na kay Madam President kasi nakita nyo naman sa kahuli-hulihang survey ng Pulse Asia at ang nag-commission ay Stratbase, yung talagang dilawan na organisasyon, lumalabas pa rin na matapos nilang batuhin ng kung ano-anong putik si Inday Sara Duterte dito sa mga nakalipas na taon, siya po ay nangunguna pa rin sa lahat ng mga napupusuan ng ating kababayan para iboto para presidente. Kaya nga po ang aking bati na happy birthday Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, minsan nang inimpeach, pangalawang beses nang inimpeach, tinawag ng magnanakaw, tinawag na ng lahat na kulang na lang sabihin talagang anak ng Satanas. Pero siya pa rin ang napupusuan ng lahat ng ating mga kababayan. Sa latest na survey po, 51-41. 51% pa rin ang boboto kay Inday Sara Duterte, 41% lang po ang boboto kay Leni Robredo. At yung iba pang mga kesekwanto dyan, wala po halos nang kukuha, 1 or 2% lamang. At the same time, yung kanyang trust rating ay bahagyang tumaas po from 28 to 29. Yan po ay sang-ayon sa SWS, habang ang Marcos ay negative 15. Sasabihin nyo, hindi ba napakababa niyang ng 29 na yan na satisfaction ng trust rating? Kung kukumpara nyo naman sa negative 15 ni Marcos, ibig sabihin, nangangalampag pa rin ang BP Sara pagdating sa tiwala ng taong bayan. So pagdating sa tiwala ng taong bayan, nangangalampag si BP Sara. Pagdating po sa napupusuan para maging presidente, nangunguna pa rin si BP Sara, bagamat lahat na binato sa kanya. Asahan po natin na kapag simula na ng impeachment, ang inaasahan ng mga kalaban, tawagan na natin silang nagkaisang loyalista at mga pinklawan, ang inaasahan nila ay bababa pa lalo ang agwat sa panig ni Leni Robredo at saka ni BP Sara. Sa tingin ko, hindi na po. Kasi alam nyo naman, ginawa na nilang mini trial yung sa Kamara de Representante. Linabas na nila si Madriaga na hindi naman pinakross-examine. Bakit? Ang ibig sabihin niyan, gusto nilang marinig yung pinakamasamang sasabihin ni Madriaga laban kay BP Sara nang walang cross-examination. Pero ano nangyari? Hanggang dyan na lang po ang magagawa niyong danyos. Sa tingin ko, everything from now on can only be positive for Inday Sara Duterte. Kasi nga, binato niyo na siya ng pinakamalakas na bato ninyo. Pinakamaduming bato binato nyo na, pero wala pa rin po nangyari. 10 puntos pa rin ahead si BP Sara. Pag nagsimula ng kampanya, titignan po natin yan, talaga na pong lalong makoconsolidate pa ang mga suporta kay BP Sara. At kung titignan po natin, talagang ang Mindanao kay BP Sara. Ang Visayas kay BP Sara. Ang Metro Manila, tabla sila ni Leni Robredo at bahagyang ahead si Leni sa Balance Luzon. So alam naman natin na pagdating ng mga kampanya, talagang hindi bibitiw ang Mindanao kay BP Sara. Sa tingin ko, mas lalo pa siyang lalakas sa Visayas. Kaya nga po, ang ating talagang battle royale ay para sa Balance Luzon. Kinakailangan tablahin man lang natin si Leni sa Balance Luzon gaya ng tinatabla ni BP Sara si Leni sa Metro Manila. Pero sa tingin ko, habang nagtatagay si Tatay Digong at sana nga sa kulungan, talagang lalo naman lalakas itong Inday Sara Duterte. Dahil talaga namang simpatsya ng taong bayan, talagang lumalakas habang tumatagal si Tatay Digong dyan sa kulungan. And alam naman natin ang nangyari kay Noynoy Aquino Si Noynoy Aquino, abnoy. Pero nung may nangyari sa kanyang nanay na mahal ng Pilipino, ayun, naging presidente. Ako, ang pinagdadasal ko, sana mahaba ang buhay ni Tatay Digong. Pero Diyos lang nakakaalam kung anong mangyayari kay Tatay Digong. In the same way na hindi naman natin akalaing na talagang ang mga kalaban ni Tatay Digong ay mapapakulong siya sa dahig ngayon. So, God's will be done. I hope makauwi si Tatay Digong
para makakampanya kay Inday Sara. Pero sa mga kalaban ni Inday Sara, the worst that can happen kapag may mangyari kay Tatay Digong. Dahil kapag may nangyari kay Tatay Digong, baka 10% wala pang boto si Leni Robredo. Pansinin ninyo po ha, si Leni Robredo pa rin ang tanging humahabol kay BP Sara pagdating sa pinupusuan ng taong bayan. Yung Risa Ontiveros na atat tumakbo, wala, 1 or 2% lang suka ng taong bayan. Yan ang nangyayari kasi kapag wala naman talagang accomplishment sa buhay, kung hindi magpanalo sa panahon using ng mga pondo ng mga panggobyernong mga opisina. Yan ang nangyayari kapag puro kaartehan lang ang ginagawa, wala naman tulay na serbisyo. Ano bang batas ang nagawa niya? Wala naman. Diba? Aangkinin niya yung universal healthcare ko. Ulol! Hindi sa iyo yan ha. Hindi ikaw ang author niyan sa Senado. Nagkataon lang, member ka lang din ng Committee on Health ng mga panahon na yon. Kaya wag mong angkinin yan. So anong papakita mo bilang accomplishment? Wala. Diba? Pero mga kaibigan ha, wag tayo magpabaya. Yung 10% na yan, bagamat yung tingin ko, yan na yan, at wala nang mas malaki pang danyos ang pwede nilang gawin kay BP Sara dahil ginawa na nila pinakita na nila lahat ng ebidensya nila doon sa Kamara de Representante na hindi dapat nangyari, still, wag tayo magpabaya. Dahil ang Marcos talaga, siya may hawak ng COMELEC. Sila may hawak ng pondo na gagamitin nila para buhusan ang kanilang kandidato. At mukha namang obvious na dahil wala naman po pwedeng tumakbo sa hanay ng mga loyalista, talagang susuportahan nila ang mga pinklawan laban kay Duterte. Kaya wag tayo magpabaya, talagang mahirap itong laban natin, dadayain at dadayain tayo, gagamitin ng pera, bibilhin ng boto, dadayain sa makina. Pero kinakailangan talaga, tambakan natin ang kalaban ng kahit anong gawin nila, panalo pa rin si BP Sara. Sa tingin ko malinaw na yung nais nila mangyari na maging kagaya ng kapalaran ni BP Sara, ni BP Binay si BP Sara ay hindi na mangyayari. Kasi si BP Binay naman dati, kaya naman ang bilis na wala ng tiwala ng taong bayan, nakita yung mga larawan ng mga pinagtatagong mga tanging yaman, mga tagong yaman na hindi naman po pwede kitain bilang isang mayor. Pero itong si Inday Sara Duterte, wala naman sila mapakita na ebidensya na marangyang pamumuhay. Simpleng pamumuhay lang talaga si BP Sara, gaya ng kanyang mga magulang. Kaya naman, hindi siya masira-sira gaya ng nangyari mismo kay BP Binay. So, ang akin lang, huwag tayo magpabaya. Huwag tayo magkumpiyansa. Kinakailangan, lalong-lalo na tayo mga nasa abroad, tayo po ang susi para masiguradong manalo si BP Sara. Meron po tayong 14 million ang numero natin na naninirahan sa labas ng Pilipinas. Sa huling eleksyon po, 220,000 lang ang bumoto. Kaya nga po, kung kayo ay nagnanais na talagang mailuklok muli ang isang Duterte para magkaroon ng isang malinis na pamumuno, responsableng pamumuno, at isang magbibigay ng solusyon sa problema ng Pilipinas, naku, inganyohin nyo na ang inyong mga sarili at ang inyong mga kaibigan. Unang-una, tayo po ay mag-register para makaboto. Hindi po katanggap-tanggap na 14 million tayo sa abroad, ang ingay-ingay natin, Duterte, Duterte. Pero ang bumoboto ay 220,000 lamang. Kung gusto nating manalo si Inday Sara Duterte, magpaparehistro na tayo. Yung mga Pilipino na kay may papel, kay wala, nasaan man kayo, pwede kayo magrehistro, karapatan nyo po yan. Yung mga dayuhan na meron ng mga iba't ibang mga nationality, halos lahat ng bansa sa daigdig ay pumapayag sa dual citizenship. Yan po ay dahil sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo kasi kahit nasaan sila, nais sila magkaroon pa rin ng passport sa Israel. So kung kayo po ay meron ng dayuhang pasaporte, mag-dual citizen kayo at magparehistro pa rin po kayo. Diyan po natin talaga mababantayan at masisiguro na hindi po pwedeng nakawin ang mandato galing kay BP Sara dahil kung ang 14 million ay makakaboto
yan po ang numero ng OFW, siguradong sigurado na yung 32 million ni Inday Sara, madadagdagan pa yan, magiging 44 million ang boto ni Inday Sara. Kaya ba ho natin yan? Sa tingin ko, kaya natin yan. Dahil tamad lang ng marami sa ating mga Pilipinong nasa overseas. Akala nila, palibasa, overseas na tayo, wala nang silang pakialam sa Pilipinas. Hindi po. Talaga naman po ang Pilipino, pag ikay naging Pilipino, forever kang Pilipino, forever kang maghahanap ng bagoong, forever kang kakain ng adobo, forever kang hahanap-hanapin ng Manila, Manila. Kaya rehistro na po tayo. Kailangan tayo ng ating inang bayan. Maliit na bagay po ang hinihingi nila sa atin. Yan ay bigyan lang ng pagkakataon na makabangon sa kahirapan ang sambayanan, makabangon dahil sa bangungot na dulot ng Marcos administrasyon. At kaya po natin yan kung tayo ay boboto kay Inday Sara Duterte sa 2028. At huwag kayong mag-alala. Kung sila'y magtatangka na walang eleksyon, bahala na ang sambayanan sa kanila. Sa tingin ko, pag sila'y nagtangka na huwag magkaroon ng eleksyon sa 2018, lalong mapapabilis ang pagbagsak ng administrasyon ni Marcos. Tandaan niyo yan. Ang Pilipino, apihin nyo ang Pilipino, pahirapan ninyo, pero pag nyo'y pinagkait sa kanilang eleksyon, sigurado, hindi kayo magtatagal sa iyong mga pwesto. Tama ba ho o hindi? Anyway, ang aking pagbati naman po ngayon ay happy birthday, VP Sara. Galing po sa karamihan ng ating mga kababayan na nagmamahal at patuloy na nagtitiwala sa tatak Duterte bilang pinuno na ating bayan. Maraming salamat po na kayo'y sinilang sa daigdig neto dahil ngayon po, kahit tayo po'y nakaluklok sa pinakamatiting paghihirap, dahil nga po ang ating presidente ay bangag at walang solusyon, kahit papano, BP Sara, ang iyong presensya sa bundong ibabaw ay nagbibigay pag-asa na makakabangon tayo soon. Sana po mas maaga than 2028. So bagamat ang bati namin ay happy birthday sa iyo, ang katotohanan, ang buong Pilipinas po, happy that the Lord gave the Philippines one Inday Sara Zimmerman Duterte Carpio. Happy birthday to you. Happy birthday, Philippines! Bye!